May gabi sa tanan. May gabi. Naba mo'y kadaugan o gidaog-daog mo? But anyway, nag-iing ko nga I will teach again this evening, transforming faith from knowledge. Usahin natin knowledge about the Word of God, like mental assent. Mental assent means we believe the Word of God. Matuo ito sa pulong sa Ginoo, pero dili maka-apekto sa atong kinabuhi. It's not for me. No? Daghang gina-gina. Mo gitawag na ito nga mental assent. We believe the Word of God niyara dere. Pero, it's not for me. Dili para sa ako. Para na sa inyo. No? Usually, mga Kristohano, no? Para na sa inyo, dili na para sa ako ang pulong sa Ginoo. I believe the Word of God, but it will not work for me. Munang gitawag na ito nga, mental assent niya diri sa atong hunahuna. We will continue last Sunday the topic about bread of life, no? Ang pan sa kinabuhi. Isip mga Kristohanon, how important to us the body and blood, which is the center of our worship. Sintro ni. No? Kadaghanan, gamay ra gyud mo kuan aning pagtulun-ana. No? Kay kulang sa gitawag nato nga pagtuo. Most of the Christian, even Roman Catholics, Coptic, Christians, mamadto ka sa Saudi, grabe man dahil dito ang Coptic Christians nga na sila simbahan dito nga gwapo kayo. No? So, sa Saudi mismo, naa. No? So, if we really understand how powerful the Eucharist in our lives, isip mga Kristohanon. Now, in John chapter 6, verse 48, nagaingon, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kimingawan, apan nangamatay sila gihapon. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. First thing siya, I am the bread of life. Pagsunod din siya, ako ang unod. So, makita na to, no, nga, ang mga tao na mati, they had been with Jesus. Namati sila kay Jesus. But, pagkadungog nila nga, ako ang pan sa kinabuhi, na si Jesus at tubangan nila, paon sa kamahimong pan nga naman ka nagtindog. No? Wa man kamahimo nga loaf bread. Usamot pag yun, nga siya, nga ang akong unod, mao, ang kinabuhi, maghatag kaninyo og kinabuhi. Now, reason why they murmured. Nga nung nagbagot-bot man ang mga tao nga uban ni Jesus. Because Jesus was teaching them nga siya ang pan sa kinabuhi, the same nga tao nga standing in front of them. Ako ang pan. At this moment, they had been with Jesus, o gusto lang nila makita ang mirakulo only that Jesus performed, meaning to see is to believe. Munang nagdagan karon sa kalibutan. So, kuhi sa pagtulunan nga gihatag kanato sa Ginoo. Jesus was not only teaching them, no?
that he was the bread of life, but telling them, if you eat my flesh, you will live forever. So kung kanon ninyo ang akong unod, makabaton ka mo kinabuhi sa kalibutan. In some ways, Jesus teaching them to defy human reasoning. Gitudloan sila, miski kita karon, gitudloan ta to defy human reasoning. Ngano unsa may atong human reasoning? To see is to wanang kan. But according sa gospel nga atong gibasa, Jesus teaching them to defy human reasoning. Now in Mark chapter 10 verse 27. Mark chapter 10 verse 27. Sugod na tagko po itong Bible kay kadaot ang kuan. Pas karon ako madala akong cellphone nga to a Bible na dire kita magtisar, no? In 27 nagingon mitutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Amin batana. So sometimes we have problems with our believing, no? Kulang ta sa pagtuo, especially in our finances. Murag kulang ta sa pagtuo bahin ana, no? Today murag dako ako og gasto. Pero ako mag-uul. No? Bayad ko 60,000 sa injection pump. Nagpaayo pa ko karong hapon. Pila to ang gibayad ko? 8,000. Oh, nadaot pa ang aircon para ugma. So, hapit yun mag 70,000. No? But, you need faith in this area. No? Nagkinhanggan kapag o pagtuo bahin ini. Yan, kitsa may muhatag ni mo. Mugamit ang Ginoo og tao. Amin batana. But, mututok ta sa Ginoo. He's the center sa atong kinabuhi. Sayang na atong mga kinantahan karong kagabion. Pagkagwapo ng mga kanta. 10:27, akong balikon. Mitutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Body and blood is a mystery. But we have to believe the word of God. No? Bisag unsa to nakita, wala mabalin ang lami sa pan ug bino, maura gihapon. But God told us to believe. It says, walay imposible sa Ginoo. In Matthew 19:26, nagayon. Si Jesus mitutok kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios. Ang tanang butang. Amin ba ta ana? Tanan. All. The problem with us is we limit God. No, dili tanan, but limitahan nato ang Ginoo. Now, in Luke chapter 1 verse 37. Matthew chapter 1. Luke chapter 1 verse 37. Nagaingon. Kay walay dili mahimo sa Dios. Hello? Walay dili mahimo sa Dios. Nothing is impossible with God. What is your situation today? Kung feeling atong basihan, emosyon atong basihan, circumstances atong basihan, the Word of God, no?
137, kay walay, dili mahimo sa Dios. No word from God will ever fail. Hello? Walay pulong sa Ginoo nga mapakyas. Imagine hearing this teaching, hear for the time nga uban kanila nga na tao sa ilang hometown sa Galilea. They were listening sa usa ka tawo nga kauban nila sa pagdako og sa pagtubo. Example, Padre Rex, Padre Asol, ako. Yan mo yung kasi ito ba nga, I am the bread of life. So, wala mo to sa ako. O parihata sa usa ka pastor sa Davao, the only begotten Son. Pero itago man. Nabuang ang mga pulis kung saan pagdakop sa iya. Itago. No? Murag daghan gyud siya kaso. So wag siya mahimo kundi tago gyud siya. No? Kay naapay Senate, naapay Congress nga puro grandstanding. So itubo ni uban sa ila. Nagdako uban nila, mura silang barkada. Nya moingon nga, I am the bread of life, ako ang unod nga gikan sa langit. Amukaon makabaton og kinabuhi. Amukaon sa akong unod. Where is your mind? Saong ginaton ang pagsabot. Number one, it is a mystery. We believe what God is saying to us. Ang uban nagyang, yes, lisod kaayo nga pagtulunan. It might be hard. But human reason alone is insufficient. Ang pagsabot na to, human understanding, insufficient kay na. Kay lisod kay nato na i-connect ang human panghuna-una og ang pulong sa Ginoo. But human reason alone is insufficient to comprehend and accept such teaching. Nagudaghan bisa sa ato mga evangelical, dili sila matuwa ni. May sila symbol na wala mo ingon ng Ginoo nga symbol. It is the very word of Jesus. That's the precise point. Human reason alone is insufficient. But when that knowledge or human reason endowed with a special revelation from the Father in heaven, the form of knowledge given by God. Na natay understanding kung it is a revelation. Pagpahayag sa atong amahan. Pero kung dili ta mamati, kung dili ta muto, unsa ang pagpahayag sa amahan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Agad importante nato na di lang sa kaugdusok ug pag-ayo karong gabi una kay mga libog ta kadugayan ang bread may mo ng bato. Ang bino may mo ng tuba. But human reasoning is not sufficient. When God said, this is my body and this is my blood, that's it. Kung ato nang tukion pa, daghan ka nato masayop og mobiya sa mga pagtulunan kay kadugayon moingon ta nga imposible kayo na nga mahitabo sa atong kinabuhi. But the word is saying nothing is impossible with God. All things are possible. So we have to stand what the Word of God is saying to us. So, human reasoning is insufficient. Kana inyong pagrason, na pagdawat ninyo nga, mura maghihapon, pagdawat ka, mura mapanos.
once it is blessed by a priest. Agad sa communion bitaong pare nga na diha, representing, no. You see Jesus in that area. Usay di takato, sa ikon man na. Bagasala man na kayo. Di ko pwede na. Usay ng mga tao mag-communion, hibawan nila, silipon sa nila, di ko na, dito ra ko, pikas. Sayop ba na? Amen? Sayop na. Kung asa ka nakilinya, dito ka. Dili ka na mo judge for that area because no one can judge except God. So atong tuhuan, number one is our faith. Nothing is impossible with God. Insufficient na ang gitawag na ito nga human reasoning. So timanin ninyo na. No? Amen, bataana. We'll continue that next week regarding that teaching about the bread and body of Christ. Kay sa sunod nga Miyerkules, medyo kuan na gamay, medyo arangkada na tagamay ana para masabtang kay nato kanang sitwasyon sa atong tagsa-tagsa kinabuhi regarding the body and blood of Christ. Amen bataana. Nasabtan pa ko ninyo? Okay. So, simple kaayo na pagtulunan. Kinahanglan nga midweek encourage na ito atong mga members sa church. Kay na-growth ang Miyerkules regarding sa pagtudlo. Layo magana ni Sister Inday, pero taga-asa naman niya. Asa ka na day, taga-Talisay? O, taga-Talisay na ni. Kaabot ba dari? Ang uban ninyo, naras gahog. Nagsuroy-suroy, nagsipa-sipa og lata. Mo nagyapon. And I thank and praise God for things nga nakatigom magyud kog gamay nga kwarta para magyud kang ninit unta. Ito yung sa Ginoo nga di sa siya kuan kay ipalakaw gyud siya eksakto. Matakibaw. So tigong na sa otro. Sa paman. Mura man akong nasulti siguro. Ang